Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Reformed Baptist Distinctives. Muli po, itong pag-aaral na ito ay para malaman natin kung ano yung pagkakaiba natin sa mga iba't ibang mga denominasyon upang magkaroon tayo ng identity kung sino at ano ang ating mga tinatayuan. So, nasaan na yung... So, naalam natin itong ating structure ng Orthodoxy, Evangelical, Reformed, Puritan. Nandito na tayo sa Puritan. And then, Lord willing, sa mga susunod ay pupunta tayo sa Baptist. Kaya nga tayo tinawag na Reformed Baptist. Dapat alamin natin bakit tayo tinawag na Baptist. Okay? So, konting review lang po. Lagi kong papaalala sa atin na ang ating pamantayan sa pagkakaiba ay salita ng Diyos. Wala pong ibang otoridad sa atin maliban ang salita ng Diyos. Kaya lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating paniniwala ay dapat nakaayon sa salita ng Diyos. Na may tulong din po ng ating historical lineage. Tayo po ay tinawag na Reform. Dahil nanggaling o tayo ay tinulungan, ginamit ng Diyos yung mga tao ng Reformation upang muling ipahayag o muling manumbalik yung ating pauunawa sa mga salita ng Diyos. Although, again, ang mga nauna sa atin ay hindi po otoridad sa atin. Sila ay tulong sa atin upang mas lalo nating maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi isipin ninyo, kung ngayon pa lang natin pag-aaralan ng kabuuan ng Trinity, abutin tayo ng more than 2,000 years of church history bago natin maunawaan. Pero salamat sa Diyos, kaya tayo nakapag-usap ganito o nakapag-aral ng merong mas maayos dahil sa mga taong nauna sa atin. Okay, so pag-aralan natin yung Orthodox teaching, nakita natin yung Trinity. Sino po makapagbibigay sa atin kung anong pinag-aralan natin sa Trinity? Isang Diyos, tatlong persona. Hindi po naghahalo at hindi naghahalo, naghihiwalay. Nakita rin natin yung tinatawag nating hypostatic union. Pinaniwalaan po natin na ang Diyos, si Kristo ay Diyos at tao. Hindi po siya porsyentong Diyos, 50-50. Hindi po siya, minsan Diyos, minsan tao, kundi siya po ay Diyos at tao. Dahil yun po ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos. At nakita rin natin yung muling pagkabuhay ni Kristo. Totoo po na nabuhay muli si Kristo. No, isa pong historical fact na si Kristo ay nabuhay muli. Hindi po siya kwento lang, kundi siya po ay totoong pangyayari. Okay, nakita rin natin yung evangelical teaching, no? Sa evangelical teaching nakita natin na ang biyaya ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Na wala nang ibang paraan ng Diyos kundi dahil sa kanyang biyaya. Nakita rin natin na si Kristo lang ang ating pamagitan. Napakalaking difference niyan sa iba, no? Yung iba kailangan nilang dumulog muna kay Maria, pumunta muna sa mga santo. Sa atin, ang tanging tagapamagitan natin ay si Kristo. Kaya hindi po tagapamagitan ng pastor para sa inyo, no? Hindi po pagka nagpray ang pastor, mas mahalaga na yung prayer ko kaysa sa inyo. Tayo pong lahat ay mahalaga ang prayer natin dahil bawat isa sa atin ang namamagitan ay si Kristo. Yun ang pinag-aralan natin. Nakita din natin yung paghaliling kamatayan ni Kristo. Si Kristo po ang namatay para sa atin. No? Imbis na tayo ang patayin, dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang, si Kristo po ang umako ng mga yon. Okay? Nakita rin natin yung Reformed teaching. Kita natin yung Sola Scriptura, maliit pa rin. Yung Sola Scriptura, nakita natin na ang Scripture ay ang only infallible rule of faith and practice. Ibig sabihin, wala na pong ibang, wala tayong, ginagamit natin yung mga sulat katulad ng ating 1689, pero hindi po yun infallible. Nagkakamali pa rin. Ang hindi lang nagkakamali ay ang yung salita ng Diyos. So yun yung pangunahin natin. Nakita rin natin na, soli gratia, na ang pagliligtas ng Diyos ay biyaya lamang. No? Mula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggan. Nakita natin yon at napag-aralan na natin yon before. Yung sola fide, ang tanging paraan upang ariing ganap ang isang tao sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan o sa mga pananampalataya sa gawa ni Kristo. No? At lastly, nakita natin yung solus Christus na nanino tayo sa exclusivism. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. So talagang tinatanggal natin yung pagkakataon na merong ibang tagapagligtas. Ang tanging tagapagligtas lang ay si Kristo. Maliwanag yun sa ating mga napag-aralan sa mga nakaraang buwan. At last week, napag-aralan natin yung mga Puritans. Sino pa nakakaalala sa Puritans?
Yung mga pogi, no? Yung sila John Owen. Nakita natin mga kapatid, sila po yung mga nais i-purify yung Church of England, no? Gusto nilang ipagpatuloy yung Reformation dahil yung Church of England ay parang medyo hindi pa full na sila ay nagre-reform. Kumbaga sa kanilang theology sila ay protestante pero sa kanilang practice sila ay mga katoliko pa rin. Pero ang sabi ng mga Puritans, hindi. Dapat tanggalin na natin yan, dapat ayusin na natin yan. Isa po sa mga controversy at that time yung vestments, no? Kung makikita niyo yung mga pari doon, meron silang yung mga haba, no? So nagtatanong kayo, Pastor, bakit wala kayong ganun? Parang ang gandang tignan kung meron din kayong ganun. Para pag gumagalaw kayo, gumaganon din yung ano. Hindi po natin ginagawa yon kasi yun po ay isa sa mga tradisyon na sinasabi natin na kung wala sa salita ng Diyos, ay dapat hindi natin siya ginagawa. So yun po yung puso ng mga Puritans. Nakita rin natin na ang mga Puritans po ay masayahin, pero seryoso sa kanilang pagsamba. Masayahin kasi nga, ang tunay na kagalakan ay hindi sa pisikal, kundi doon sa Diyos mismo. No? For example, pag pumunta tayo sa Pentecostal, nung Pentecostal tayo, di ba, ang dati nating kagustuhan, maganda yung upuan, maganda yung tugtugan, pero ang ina-appeal po noon, yung laman natin. Kaya pag hindi natin naramdaman yung simoy ng hangin, hindi tumaas yung ating mga balahibo, sasabihin natin, wala ang presensya ng Diyos dito. Yun ang sasabihin natin kasi nakabase tayo sa laman. Pero yung mga Puritans po, nakabase sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya regardless, parang pag isang hindi mananampalataya, pumasok sa kanilang panambahan, sasabihin nila, napaka-boring naman ng panambahan nila. Kasi nga, yung mga taong hindi mananampalataya, sila ay nag-ooperate sa laman. Pero yung mga nasa loob, tuwang-tuwa at masaya. Bakit? Kasi ang Diyos, alam nila, kasama nila, habang sila ay nananambahan. Kaya nga kanina, ang ganda ng isang example ng isang Puritan service. Actually, hindi pa Puritan service yon kasi ang Puritan service, umaabot po ng 2 hanggang 3 oras. Kaya kung tayo ay sumama sa mga Puritans dati, baka magka-Alzheimer's tayo lahat. Sobrang haba, no? Pero gusto kong makita niyo mga kapatid, seryoso sila sa pagsamba, kaya kahit humaba sila sa kanilang pagsamba, nananatili sila doon na masaya sa pagtitipon. Umaabot sila hanggang gabi ng kanilang pagtitipon dahil meron silang pag-focus talaga sa salita ng Diyos. Nandoon yung kagalakan nila, wala dito sa kahit na wala silang aircon noon at that time mga kapatid. So isipin niyo yung kanilang lugar. Masaya sila, nagagalak sila dahil kasama nila ang Diyos sa kanilang pagsamba. Pero nakita natin, no, sila po ay precise sa kanilang theology. Hindi po sila legalistic. No? Mga latest na naging legalistic yung iba, pero yung puso ng pagiging Puritan ay precise, ibig sabihin pulido sa kaalaman sa salita ng Diyos para maging pulido din yung kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. No, ganun sila katindi. Naalala natin, sana wala ng mga heretic dito, ano ang tama? Homoousios o homoiousios? Wala akong narinig na ay. At least wala na. So, praise God, no? Wala nang heretic dito. Natanggalan natin, no? Pero nakita nyo mga kapatid, dahil sa pagiging pulido, ay pwede tayo mapunta sa katotohanan at mapunta naman sa kasinungalingan. Ganun po yung mga Puritans. Napakatindi nila pagdating dito. So nakita natin meron silang balance ng theology at practice. Hindi lang sila hindi lang sila puro aral at hindi lang sila puro gawa. Kundi yung kanilang pinag-aaralan, yun ang kanilang ginagawa. So the more na lumalim sila sa theology, the more na lumalalim at gumaganda, umaayos ang kanilang pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. So hindi po dapat natin pinaghihiwala yung dalawang yan. No, laging magkasama ang theology at practice. So, yun po yung pinakita sa atin ng Puritans, yun ang ating pinag-aralan last Sunday. At isa po sa mga ginamit nila or binandera nila ay ang pagdating po sa kabanalan ng Sabbath. No, kabanalan ng Lord's Day na ating ginagawa ngayong araw. Isa po ito sa mga maraming sulat nila patungkol po sa practice ng isang Kristiyano. Anong problema natin? Ang problema po kasi marami ang nagwawalang bahala ng Sabbath. Para bang hindi na importante ang araw ng Panginoon. Napakarami.
no? Hindi lang mga hindi mananampalataya, kundi maging mismong mga mananampalataya. Marami sa kanila ang ayaw at nilalabanan na tawaging Christian Sabbath ang Sunday, no? Pero pag tinignan natin ng history mga kapatid, yung mga Puritans po ay masigasig sila, tapat or committed sa kabanalan ng Sunday o ng Sabbath bilang araw ng Panginoon. Pag mapapansin natin o babasahin natin ang kanilang history, yung kanilang mga turo, grabe po ang kanilang pagkilala sa araw ng Panginoon. Actually, sila po ay tinawag ng mga first day Sabbatarians. Iba po ito doon sa sino nakakalam? Sabadista na seventh day Sabbatarians. Bakit sila tinawag na seventh day Sabbatarians? Kasi ang kanilang Sabat ay Sabado. Pero itong mga Puritans, tinawag silang mga first day Sabbatarians dahil ang kanilang paggunita ng Sabat ay ang unang araw ng linggo or Sunday. So, yan po ang makikita natin. Tingnan natin yung mga aral na kanilang itinuro. Una, ang Sabat po sa kanila o itinuro sa atin ay isang utos na nagmula pa sa creation. Ito yung kanilang mga itinuro at that time. So yung Sabbath po ay mula sa creation. Tinuro nila na ang Diyos mismo ay nagdiwang ng Sabbath. Yung Diyos mismo na nagtalaga, siya mismo yung gumawa, siya mismo yung nag-participate din sa pagdiriwang ng Sabbath. Kung babasahin natin Genesis chapter 2 verse 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapatong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga, sino? Ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Hindi po sinasabi, ulitin ko po, no? Alam na natin, hindi po sinasabi nito na napagod ang Diyos, kundi ang Diyos mismo or ang Diyos ay nagbago ng kanyang gawain. So yung gawain niya nung first day ng creation hanggang sixth day ng creation ay paglilikha. Pagdating ng seventh day, nagbago na ang kanyang paggawa, which is yung pag-sustain actually ng creation na kanyang ginawa. Pangalawa, makikita natin yung creation week na ginawa ng Diyos. So, sino pong nakakaalala kung, nasabi ko na kanina, kung ilang araw nil-create ni Lord ang mundo? Ang galing ha. So, 6 days, no? Pero after ng 6 days, anong ginawa ng Diyos? Pahinga. So yun po yung naging creation o yung naging pattern ng Sabbath. So merong araw ng pagtatrabaho, meron ding araw ng pamamahinga. No? So yun po nakita natin sa Exodus chapter 20 verse 9 to 11, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ng araw ng Sabat at ginawa itong banal. So makikita natin mga kapatid na ang pag-institute ng Diyos ng Sabat ay hindi po para sa Israel lang, kundi galing po ito sa creation. Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang mga tao at lahat ng mga bagay, nasa kanyang isipan na ang araw ng Sabat. Okay? Hindi po ito nagkataon lang. Purposely, ito po ang pattern na ibinigay o ginawa ng Diyos para sa atin. Naalala ko isang pagtuturo na kung tayong lahat ay magtatrabaho ng walang pahinga, anong tingin nyo mangyayari sa atin? Ha? Overfatigue. Hindi lang overfatigue, stress, sa sobra-sobra dahil pag walang pahinga. Paano naman kung lahat tayo ay wala ding tigil sa pagpapakasasa? Kuwari, kung gusto mong uminom, gusto mong lumabas, everyday ka na lang lumalabas, tingin nyo, hindi rin kayo mapapagod doon? O magsasawa at manunuya doon? So, ito po yung punto ng Sabbath. Pagdating po ng Sabbath, hindi lang yung basta yung paggawa, pati yung mga recreations natin ay isinasantabi natin para magbigay daan sa pagpapahinga. Kasi kung hindi natin gagawin, ito po ay magkakaroon ng problema hindi lang sa ating spiritual, kundi maging sa physical natin. Kasi nga, ang Sabbath ay rooted po sa creation. Okay? So kung hindi ka nagpapahinga, wala kang day. Isipin nyo yung pagtrabaho natin, walang day off, no? O di lahat tayo nag-resign. Pero hindi po yun ang design kasi ng Diyos. So laging merong day off, mayroong araw ng pamamahinga. Okay? So, dahil ito po ay creation,
bilang utos mula sa creation, ito po ay sumasaklaw sa lahat ng tao bilang moral na tungkulin. So, ito pong Sabbath ay hindi lang dapat sa mga mananampalataya. Ito po ay dapat sa lahat ng tao. So, ang mga tao po ba, pag hindi sumasamba ng Sunday, nagkakasala po ba sila? Yes, actually. Kasi hindi nila sinusunod yung pang-apat na utos ng Diyos, which is, remember the Sabbath and keep it holy. At ang sabi po ng Panginoon sa Mark 2:27, sinabi niya sa kanila, ang Sabbath ay ginawa para sa mananampalataya? Hindi. Ginawa para sa tao. So, ang mga nasa labas po ba, tao pa rin po ba sila? Oh, yes naman, no? Hindi natin sabihin na hindi na sila tao. So, tao sila, kaya ang Sabbath ay dapat para din sa kanila. Okay? So, tandaan po natin yan. Pwede nating gamitin ito bilang isang evangelistic point natin. No? At mamaya makikita natin sa application. Pangalawang itinuro ng ating mga Puritans, ang Lord's Day po ay mula sa pagkabuhay ni Kristo. No? Si Kristo po nabuhay muli sa first day of the week. So baka may magtatanong sa ating pastor, bakit hindi tayo Seventh-day Adventist? Bakit hindi tayo Sabado sabi kanina, sa ikapitong araw? No, bakit hindi tayo doon sa ikapitong araw? Bakit tayo na doon sa unang araw? Kasi po dahil si Kristo po ay nabuhay nung first day of the week. At dahil dito po, ito po ang naging itinakdang araw ng pagkakatipon ng iglesia. Kaya sabi din po ni John sa Revelation 1:10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Kaya pagtatanungin nyo, bakit natin tinatawag ang Sabat na araw ng Panginoon? Dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Tandaan natin sa Revelation ay dito na po parang medyo established na yung church. Kaya nung chapter 2, nandun na, nirebuke na ni John ng Espiritu ng Angel of the Lord yung mga churches. So marami ng mga churches, medyo established na sila. Kaya nung established na sila, etong si Juan, sabi niya, siya'y nasa Espiritu sa araw ng Panginoon. So ito'y practice na ng mga mananampalataya at that time. At sinabi din po sa Mateo 28:1, pagkatapos ng Sabbath, Pastor, pagkatapos ng Sabbath, ano nangyari? Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ang libingan. Ano pong konteksto dito? Nabuhay na si Kristo. So, tapos na yung Sabbath, noong unang araw ng linggo, doon nabuhay si Kristo. Meron pong signifying yon na binibigay sa atin. Meron pong sinasabi sa atin yun. Bakit ganon? Bakit hindi siya Sabbath nabuhay? Bakit siya nabuhay ng unang araw ng linggo? Kasi, yung kaligtasan na ginawa ni Kristo, natapos na. So, ano gagawin ni Kristo pagkatapos ng kanyang gawain na pagliligtas? Papahinga. Kaya nga, ang ating Sabbath na ngayon, ang Christian Sabbath, ay nasa unang araw na ng linggo. Kasi doon na nagpahinga ang ating Panginoong Jesus, natapos ng kanyang gawa. Sabi po sa Gawa, chapter 20, verse 7, ng unang araw ng Sanlinggo, Sunday, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay. Kailan po nagpuputol-putol ng tinapay ang mga mananampalataya? Tuwing nagsasamba sila. At kailan daw sila nagsamba dito? Sa unang araw ng Sanlinggo. Kaya tayo ay first day Sabbatarian or nasa Sunday ang ating Lord's Day. Maliwanag po yun mga kapatid. So ito po yung tinuturo ng ating mga kapatid sa Puritans. Ano naman yung maling turo? Tingnan natin. Una, yung pagtanggi sa 10 utos. Pagtanggi sa 10 utos. Pastor, meron bang tumatanggi ng 10 utos? Yes po. Actually, ito po ay prevalent sa mga katulad na pag-aral natin yung mga dispensationalism. Naalala natin yung dispensationalism, may iba't ibang dispensation, no? So, kung dati ibinigay yung 10 Commandments, dahil dumating na tayo sa church age, hindi na kasama yung 10 Commandments. Saan lang ba binigay yung 10 Commandments? Sa Israel. Hindi na ibinigay sa atin yun. Yun ang isa sa mga kanilang argument, no? Pero ang malala mga kapatid, maging sa loob ng reform, ay meron din pong ganito ang paniniwala. Sila po yung mga nagtuturo ng New Covenant Theology or NCT. Mag-ingat po tayo sa mga taong ito. No? So sila yung tunay na dangerous. No? Kasi isa po sa mga turo ng dispensationalism at New Covenant Theology, ang Sabbath ay hindi na binding or applicable sa atin.
Kumbaga, hindi na dapat tayo nagtitipon, o hindi naman nagtitipon, kumbaga, hindi na mahalaga, na hindi banal ang araw ng Sabat. Tapos na yon sa kanila. At ang Nine Commandments daw ay applicable dahil inulit ito sa New Testament. So kung ano lang daw yung inulit sa Nine Commandments, yun lang daw ang ating susundin. Ngayon, granted, kasi sa New Testament, wala namang sinabi doon na i-keep nyo yung Sabat word for word verbatim. Pero itong mga kapatid, sa Old Testament, pinagbawal po ang incest. Alam niyo po ba yung incest? Yung incest, yung pakikipagrelasyon sa malapit mong kamag-anak, for example, hindi lang magpinsan, magkapatid, lahat yan. Sa Old Testament, pinagbawal po yan. Sa New Testament, walang sinabi. So therefore, dahil walang sinabi, pwede na ang incest? Hindi pwede, di ba? So nakukuha nyo po yung point, mga kapatid. Hindi porket hindi sinabi, ay pwede nang labagin ang utos ng Diyos. Kasi again, ang 10 utos ng Diyos ay 10. Hindi natin pwede sabihin na ang 10 utos ng Diyos ay 9 na lang. Kasi pag 9 na lang, hindi na siya 10 utos. Hindi na Decalogue. Ano ba ang sabihin ng Decalogue? Di ba? Deca is 10. Hindi na Decalogue, 9 na log na lang. Hindi ko alam yung 9 ng ano eh. Ha? No, ang galing niya. Sige. Okay? So, ang 10 utos po ay isinulat sa tapyas ng bato at sa puso, kaya ito po ay applicable pa rin sa atin. No? Naalala natin nung unang ibinigay ang 10 utos? Paano siya ibinigay? Tinaptas siya ng bato. Eh, ang problema, anong nangyari? Nabasag. Anong ginawa ni Lord? Ginawa ulit. So, makikita natin merong importansya sa Diyos yung 10 utos. Kasi out of sa dami ng utos ng Diyos, ito lang ang isinulat niya sa pamamagitan ng kanyang sariling daliri. At nung nawasak ito, hindi niya sinabi, "Oh, Moses, natamad ako, ikaw na lang gumawa, ikaw na lang magsulat." Hindi. Nung nabasag at ibinigay niya ulit, isinulat ulit ng Diyos ang 10 utos. Nagpapatunay o nagpapakita sa atin to, mga kapatid, na itong 10 utos ay napakahalaga sa Diyos. Hindi dapat ito winawalang bahala. At pagdating natin sa New Testament, itong 10 utos na ito ay isinulat na ngayon sa puso ng tao. So, nasa konsensya na mismo ng mga tao. Ito yung sinabi sa 2 Corinthians 3:3, pinapakita sa inyo sa kasulatan ni Kristo na iingatan namin, sinulat na hindi ng titik, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi saan na? Sa tapyas ng puso ng tao. Okay? So, napakahalaga po ito sa ating mga mananampalataya. Pangalawang maling turo, yung paggamit o maling paggamit ng Christian liberty. No? Katulad ng sabi ko kanina, maging sa Reform, hindi na nila tinutukoy ang Lord's Day, no? Sabi po sa Romans, sorry, medyo maliit to. Sa Romans 14:5-6, may taong nagpapahalaga sa isang araw, ito yung binabanggit nila, ng higit kaysa iba. Ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon sapagkat siya ay magpapasalamat sa Diyos at kung kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Anong pinupunto nila dito, mga kapatid? Sabi sa Romans, kung banal sa'yo ang Lord's Day, banal sa'yo. Pero kung hindi banal sa akin ang Lord's Day, hindi banal sa akin. Ang problema, mga kapatid, kung ang unang araw ay pagtitipon, hindi po pwedeng may kanya-kanya tayong gustong araw ng pagtitipon. Kasi kung sinasabi nila, banal sa ito, araw na ito, sa akin hindi, tapos sa'yo banal. Eh, paano tayo magtitipon yan? Eh, para sa akin, Monday ang banal na araw ko, araw ng pahinga ko. O tapos yung iba sa atin, Tuesday. Pupunta kayo dito ng Tuesday. Pupunta tayo ng Wednesday. Kasi may kanya-kanya tayo eh. Hindi po, mga kapatid. So, anong tinutukoy dito na araw? Ang araw po tinutukoy dito ay yung mga religious feast. Yung mga religious feast at that time. For example, sa ating mga mananampalataya, meron tayong Christmas. Yung iba sa atin dito, Merry Christmas pa. Diba? Pero yung iba sa atin, hindi na. So, anong gagawin natin? Anong sinabi sa atin?
Kung pahalagaan niya para sa Panginoon. So, hindi natin sila hahatulan. Kung nagpapahalaga siya ng Christmas, hindi hayaan natin. O yung iba dito, katulad namin ni James, nag-celebrate kami ng Reformation Day pagka-October. O, hindi namin siya ginagawang batas. O, pag Reformation Day, mga kapatid, Reformation Day, walang magsasalita, walang punta tayo, dapat lahat tayo magsusuot ng black, tapos lahat tayo magpupukpok sa mga pintuan. At gayahin natin si Martin Luther. Hindi po yun, mga kapatid. Kung banal sa amin yun, banal sa amin yun. Hindi natin pagkakailaman ng isa't isa. So yung po yung tinutukoy ni Pablo dito, hindi po ito tumutukoy sa Sabbath, sa moral na utos ng Diyos. Tumutukoy lamang ito sa mga religious feast. Isa pa, Colossians chapter 2 verse 16, sabi nila, kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyong tukol sa pagkain at inumin tungkol sa kapistahan o mga bagong buwan o mga araw ng Sabat. O pastor, sabi dito, huwag daw hatulan ang mga araw ng Sabat. Kaya pag umabsent ako ng Sunday, huwag mo akong isa-chat, ha? Huwag mo akong hahatulan. Diba? Yun ang sinasabi nila. Pero tingnan nyo mga kapatid, ang sabi dito mga. Ilan lang ba ang Sabat? So hindi, makikita natin, hindi tinutukoy dito yung nag-iisang Sabat. May ibang tinutukoy na Sabat dito. Ang tinutukoy na Sabat dito ay yung mga ceremonial Sabat sa Mosaic Law at hindi po yung moral law. Okay, malaki po pagkakaiba nun. Kasi sa Jewish po, marami po silang Sabat. Meron silang mga annual festival. Alam natin ito, yung mga Passover, Filipino Passover, the Feast of Unleavened Bread, yung mga trumpets, Day of Atonement. Isipin nyo kung dapat natin gawin lahat yan, magkakagulo tayo lahat dito. Diba? Pero sabi dito, hindi na yan. Hindi binding sa inyo yan. Bakit? Kasi ito ay para sa mga Israelita. No? Unless Israelita kayo. Meron pa silang mga sabbatical year. No? Ito yung Shemitah. Ito po yung ginagawa nila every 7 years. O meron po bang nagtatrack dito ng Shemitah natin? Sino? Wala, di ba? Bakit hindi natin ginagawa yon? Kasi hindi na yung kasama. Hindi na tayo dapat hatulan ng mga tao dyan. Meron pa yung Year of Jubilee. Ito, dapat alam natin itong Year of Jubilee. Sino nakakalang Year of Jubilee? Hindi po pumunta ng Jollibee, ha? Ha? Celebration yan, no? Bakit mahalaga sa akin yan? Kasi dito daw, pinapatawad lahat ng utang. May utang ka, Year of Jubilee. O, pastor, parang maganda yan, ha? Hindi po. Ang sabi po dito, wag nang hatulan ang gumagawa ng mga kapistahan o mga araw ng Sabat. So, ito po yung tinutukoy na Sabat, hindi po yung nag-iisang Sabat. Maliwanag po yan, mga kapatid. O isa pa, sinagamit nila, Hebrew chapter 4 verse 9, kaya't may natitira pang isang hindi pala ginagamit nila, ginagamit natin. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. So, naniniwala po tayo na meron pang darating na Sabat. Na yung eternal na Sabat. No? Ngayon, kung maliwanag po na nagpapatuloy pa rin ang moral Sabat. Kasi, kung winakasan na ni Jesus ang Sabat, bakit meron pa rin natitirang Sabat? Diba? Kung winakasan na ni Lord ng Sabat, nung dumating si Kristo, yun sinasabi nila, nung dumating na si Kristo, wala nang Sabat. Kung winakasan niya na yon, bakit meron pa rin daw natitirang Sabat para sa mga tao ng Diyos? So, ang weekly Sabat po na pagdiriwang natin ay pagkilala na meron pang darating na walang hanggang Sabat. Okay? So, dito sa ating pagtitipon, na nakakapagkarinig tayo ng salita ng Diyos, nakakaawit tayo, meron tayong pagtingin ngayon na meron pang darating na mas mahigit pa dito. No? So, kung kayo ngayon pa lang is tamad na kayo sa araw ng Sabat, parang ang bigat-bigat na ng Sabat, baka hindi nyo ma-enjoy. Baka sabi, Lord, doon na lang ako sa kabila. No? Hindi po, mga kapatid. Dapat na-enjoy natin yung Sabat ngayon kasi ito po ay pangitain ng darating na Sabat. No? Hindi ibig sabihin na palaging lagi lang tayong kumakanta. Meron din mga fellowship. Diba? Ginagawa natin yon, may mga kainan. So may kita natin yung mga kapatid. Isa pang maling turo ay yung pagiging practical sa pagpapanatili ng Sabat. Okay?
Medyo bibigyan ko po ng konting paggamit ito. Marami ang hindi po nagdiriwang ng Sabat dahil ito ay makakaapekto sa mga gusto nilang gawin sa araw ng Sabat. Alam nyo kung bakit mahirap tanggapin ng mga tao ang araw ng Sabat? Kasi ito yung meron silang gustong gawin. Ayaw nilang sundin ng Diyos, gusto nilang gawin kung anong gusto nila. Hindi na nila hinahanap kung ano yung gusto at nais ng Diyos. Kaya, ipinalit nila ang pragmatism sa pag-observe ng Sabbath. Palagi nilang sinasabi, maging practical tayo. No? Ang pragmatism po, mga kapatid, kung ano yung gumagana, yun yung tama, at kung hindi naman gumana, hindi siya tama. Yung po ba ang operation natin bilang mga mananampalataya? Hindi. Hindi tayo pragmatic. Anong hinahanap natin? Kalooban at utos ng Diyos. Kasi yun ang tama. Kaya pag tingin natin, parang hindi to effective. Tanungin natin, ito ba'y utos ng Diyos? Kung utos ng Diyos, sundin natin kahit na parang tingin natin hindi effective. Nakukuha niyo po yung pagkakaiba. Pero sa pragmatism, kung ano lang yung effective, yun lang. Kaya makikita natin to sa kanilang mga pananalita. Pagdating sa profit, no? Makikita natin ito. Sabi nila, mas malaki kasi ang kita ko pag linggo. So, pastor, pag ako papupuntahin niyo pa ako ng linggo, hihina ang kita ko. Maging practical tayo, pastor. In this economy, papupuntahin mo pa ako sa church? Diba? Gagamitin na nila yan. O maghihirap ako kung mababawasan ng kita ko, pastor. Hindi ka ba naaawa sa akin? Mamamatay ako kung hindi ako kakain. Totoo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nadadalo ng pagsamba. O hindi ka nasasamba. O, meron pa, mas gusto kong pumasok ng Sunday kasi walang traffic. Pastor, mahal-mahal na ng gas ngayon, hindi mo ba alam kung ginagawa ni Trump? Kaya, hayaan mo na akong ma-absent. Hayaan mo na kung hindi mag-request ng aking day off ay Sunday kasi walang traffic pag Sunday. Ang ganda ng banayad ng biyahe, pastor. Maging practical tayo, pastor. Tanggalin mo masyado kang mahigpit. Hindi pwede, mga kapatid. Dahil again, ang sinisilbihan nating Diyos ay napaka-precise ng Diyos. Isa pa, yung pleasure. Ito yung paborito ng lahat. Ito na nga lang ang pahinga ko kukunin mo pa. Diba? Ito na nga lang day off ko, tapos pupuntahin mo pa ako sa church. Tapos pagdating ko sa church, i-review pa ako ni Xet na nakakalimot ako. Diba? Hirap-hirap na nga ng buhay. Ganyan pa mararinig ko. Wag na akong dumalo. Nagiging pleasure. Hindi na pagsamba yun. Diba natin? Family day namin, pastor. Masyado kayong maghapon na pagsamba. Ano ba naman yan? Dami pa namin gagawin. Minsan na nga lang kami nagsama-sama. Pupunta pa kami sa ganito, pupunta kami sa ganyan. Tapos papuntahin mo, tapos magagalit ka pa. Kasi nga, ang hinahanap ay pleasure. Hindi na hinahanap kung anong gusto ng Panginoon, kundi ang kanilang pleasure. Mga kapatid, tandaan natin, nais ng Diyos ay masamba siya sa araw ng Sabat at makapagpahinga ang mga tao niya. Sabi sa Marcos 2:28-27, 27-28, at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. So, ang Diyos pa rin ang masusunod at ang Sabat ay ginawa para sa atin, kabutihan nating mga tao. So, kung ang tingin natin ay pahirap ang Sabat, dito po tayo nagkakamali. So, tingnan natin yung mga gawain na gawain ng Puritan sa pagdiriwang ng Sabat. No? Tingnan na rin natin ito bilang application. Una, paghahanda ng puso ang pinakamahalagang gawain. No? So, yung preparation ng heart. Lagi ko nasasabi na may preparation tayo sa mga damit, may mga preparation tayo na wag magpuyat hanggang hating gabi bago dumating. Lahat yan ay dapat nating gawin. Pero ang pinakamahalagang gawin natin para idiwang natin ng maayos ang Sabat ay ayusin o ihanda yung ating mga puso. Hindi pwede na pupunta ka ng Saba o ng Linggo bilang sambahin ng Diyos na hindi right ang ating puso. Ang sabi ni Jeremy Burroughs, mga Puritans po ito, no? The Sabbath is the queen of days. Sabi ng asawa ko kanina, ano yung bakla ba yan? Queen siya. Hindi. Yung tinutukoy po niya yung Sabbath, yung queen of days. Ano ba yung queen? Pag alam niyo yung queen?
Di ba parang may prestige, may kagandahan, parang wow, mamamangha ka. At ang sabi dito ng ating Puritans, ang Sabbath daw ay Queen of Days. Kumbaga yung Monday, alam ko hindi talaga Queen of Days yan no? Kasi first day ng trabaho So parang yan yung cursed day. Tapos meron yung Tuesday, tapos yung tinatawag nilang hump day, pag hump day malapit na Thursday, tapos pag Friday ayan na, day off na, Sabado, tapos yung Linggo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, sa 7 araw na ibinigay sa atin ng Diyos, ano ang pinakamaningning sa inyo? Sana Lord's Day. Sana totoo yan. No? O iniisip na natin na, di ba? So, ang sabi dito, Queen of Days, the day of light and gladness. Gladness nga ba talaga? Wala na. Happy Lord's Day, di ba? Kasi yan yun. A day wherein the soul is to be filled with the sweet wine of the Spirit. Sweet wine, matamis na alak, matamis na inumin ang Lord's Day. So, bago tayo pumunta ng Sunday na sa bahay panambahan, inaayos na natin yung puso natin na dapat ganito ang pagtingin natin sa Sabat. Diba kaya nga isa sa mga wisdom ng mga Hebreo, 6 p.m. pa lang ng gabi ng Sabado, nagpe-prepare na sila. Parang preparation na nila yun. 6 p.m. pa lang. Ganon sila katindi. Para pagdating nila ng Sunday, meron na silang prepared heart. Hindi ko sinasabi na dapat ganun din yung gawin ninyo, lalo na kung may mga trabaho kayo na umaabot ng ganung oras. Pero kung wala naman, saka nag-i-scroll lang naman kayo ng Facebook, huwag nyo nang antayin, i-rebuke kayo ni Seth. Baguhin na natin, no? Ayusin na natin yung ating pag-prepare para sa Lord's Day. Isa pa sabi ni Stephen Charnock, the Sabbath is God's weekly embassy. Ano yung embassy? Yan, yung Korean embassy dyan. Tama. Yung embassy yung pinupuntahan ng mga foreigners sa isang lugar. So yung Sabbath day daw is God's weekly embassy to a busy world. Diba yung mundo natin, parang palagi na lang may nangyayari. Parang pag nanood ka ng balita, napapagod ka rin no? Napapansin nyo ba yun? Pagkatapos yung manood ng balita, parang pagod na pagod ka. Kasi ganun yung mundo. Palaging gumagalaw, palaging kumikilos. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng ating Puritan, calling men to stop their frantic race and remember who they are and whose they are. So ang Lord's Day, piniprepare yung heart natin para alalahanin natin kung sino ba talaga tayo. Sino ka mga kapatid? Saan ang tunay mong citizenship? Alzheimer's ba yan? Saan tayo? Sino ba tayo? Tayo ay heavenly citizens. Kanino tayo bilang mga mananampalataya? Kanino tayo? Sa Panginoon. Hindi tayo pagmamay-ari ng sanlibutan ito, mga kapatid. So yun yung pinapaalala pag Lord's Day. So bago kayo pumasok sa Lord's Day, bago kayo pumunta sa Lord's Day, inaalala na natin sa ating puso, sino ba ako? Kanino ba ako? Ano ba ang pagkatao ko? Para saan ba ako tinawag? Ano bang ginagawa ko? No? So yun yung pagpe-prepare. Sabi rin ni Richard Sibbes, every Lord's Day, look forward to the day of the Lord. Iba po yung Lord's Day sa day of the Lord. Yung Lord's Day, yung ginagawa natin. Yung day of the Lord, ano? Yung pagbabalik ni Kristo. So the same thing, mga kapatid, sa ating Lord's Day. Pag tayo ay nagkakatipon, inaalala natin, itong Lord's Day ay balang araw, merong darating din na day of the Lord. Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, make heaven a special focus of your meditations. We need the Sabbath so that the weeds of worldly cares and concerns do not choke the word and smother the hope that is ours in Christ. Naalala natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, dahil sa mga alalahin sa buhay, yun yung sumasakal sa salita ng Diyos. Kaya minsan, madalas, kahit na alam na natin yung salita ng Diyos, pero dahil sa mga alalahin, anxieties, mga ganyan, parang hindi nagiging mabunga yung ating mananampalataya. Kaya ang Lord's Day, nagpapaalala sa atin, hindi. Meron tayong pag-asa kay Kristo. Okay? So dapat ginagawa natin yan. Isa pa, yung pampublikong pagsamba, ang sentrong gawain nila, mga kapatid. No? Actually, sa sobrang sentro, meron silang morning at evening service. Ano sa atin?
Morning, afternoon. Ayaw pa nga natin pumunta ng hapon eh, di ba? Kasi grabe naman yan, pastor. Sobrang intrusion naman sa buhay namin yan. Isang araw na lang. Pwede nang hanggang hapon. Pero yung mga Puritans, mga kapatid, morning hanggang evening ang kanilang panambahan para ma-maximize nila yung Lord's Day. At ang Old Testament po, kinuha po nila sa Old Testament. Sa Old Testament kasi meron pong morning sacrifice at meron ding evening sacrifice. At ang sabi po sa Psalm 113 verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang saan? Paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay, kailan tayo umuuwi? Hindi pa lumubog, tirik pa nga, di ba? Mainit pa. Pero sa kanila mga kapatid, mula umaga, pagsikat pala ng araw, hanggang pag-uwi, sa paglubog ng araw, ang focus nila ay sa mga gawaing kabanalan. Kaya, grabe din yung benepisyo na meron sa kanila. Talagang na-edify sila. Kumbaga, hindi nila sinusulit nila yung araw para mas makilala pa ang Panginoon, makasama ang mga kapatiran. Ganun po sila magsimba. Sabi po dito ni Thomas Watson, we should look upon this day as a spiritual market for our souls. Di ba po sinong gustong-gusto pumunta ng mall? Lalo na pagka mainit, di ba? Gusto natin pumunta ng mall. Bakit? Anong ginagawa natin sa mall? Papalamig, di ba? Isipin nyo kung may pera kayo. Shopping, di ba? Yung shopping na yun, isang oras lang ba? Anong nangyayari? Maghapon kung may pera ka, di ba? At ang sabi dito, kaya lang naman tayo hindi nagtatagal doon kasi wala tayong pera eh. Pero ang sabi dito, yung Lord's Day ay isang spiritual market for our souls. At ang market for our souls, mga kapatid, ito maganda sa market natin pag Sunday. Lahat na nakukuha natin, binayaran na ni Kristo. Brain nyo yan, nagsha-shopping ka out of credit. Nakakuha na kayo ng black card? Nakakita na ba kayo ng black card? Ako hindi pa. Yung black card po mga kapatid, tap ka lang ng tap, bili ka lang ng bili, hindi nauubos yun. At ang sinasabi sa atin, hindi alam ni Thomas Watson na ina-apply ko lang. Ang sinasabi sa atin mga kapatid, ang Lord's Day ay market ng ating soul. Pwede tayong mag-tap ng blessing ng Panginoon. Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo ako, pagpalain mo ako. At ang pagpapala ng Diyos, pagdating sa spiritual na mga bagay, laging bukas yan. Ha? Kaya nga sila buong magdamag hanggang gabi. Kasi na-enjoy nila yung mga blessing na natatanggap pa. Wherein we have holy commerce and traffic with God. Broin nyo, kung bigyan tayo ng pagkakataon makasama si Bongbong Marcos. Or makausap si Bongbong Marcos ba? Siguro, or sino bang magandang kausapin? Ayaw niyong kausapin si Marcos eh. Or kahit sino na matanyag. Bill Gates, Elon Musk. Ayoko si Trump eh. So, gusto natin puntahan, mga tao. Access sa kanila. Pero hindi natin magawa. Bakit? Hindi naman tayo importante sa kanila eh. Di ba? Mayaman sila, pakinila sa atin. Pero ang Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ng langit at lupa. Ang sabi niya, importante ka sa akin. Makinig ka sa sinasabi ko at makikinig ako sa mga panalangin mo. Makikinig ako sa mga pag-awit mo. So kung gano'n ang isipan natin tuwing Lord's Day, hindi ba matutuwa tayo na meron tayong Lord's Day? This is the rest, is the beginning of an eternal rest. So parang pag Sunday, nararamdaman na natin, tatanggap na natin yung matatanggap natin balang araw. Ang inaabangan na lang natin yung makita ng mukhaan si Kristo. Pero at this time, by God's grace, naririnig na natin si Kristo dahil sa kanyang mga salita. Sabi ni Matthew Henry, to the true believer, the Sabbath is not a bondage, but a banqueting house. Ano po ba yung banquet? Pistahan, kainan. Nakapag-eat all you can na kayo? Anong sinasabi nila sa atin pagka nag-eat all you can? Sir, ma'am, sir, 3 hours lang po ha. Diba? Or pag dumadami na yung kain natin, anong nangyayari dun sa mga servers? Nakatayo na sila doon. Tinitignan na tayo. Nagtuturuan-turuan sila. Diba? Makikita lang sa gilid doon. Kasi gusto na tayo paalisin. Pero ang Sabbath, mga kapatid, is banqueting house of the Lord. Hindi siya bondage sa atin. Hindi siya kahirapan sa atin. Isa siyang pista.
kainan ng ating kaluluwa. Panghuli, ang pamilya ang may pinakamalaking papel sa pagbuo ng kultura ng Sabat. So, narinig natin yung mga kagandahan, di ba? Pero may responsibilidad po ang bawat pamilya dahil ang pamilya ang may pinakamalaking papel sa pagbuo ng kultura ng Sabat. Sa mga Puritans po, napakahalaga ng pamilya sa kanila. Kasi nga, makikita natin yung epekto nito sa atin Kasi anong sinasabi ng sanlibutan? The family is the basic unit ng society. Pero saan nang galing yon? Yung prinsipyo na yun nanggaling po sa mga Puritans. Dahil mahalaga ang pamilya. At ang ulo ng pamilya ay dapat manguna sa pagsasaayos para sa benepisyo at kagalakan tuwing Sabat. Bigyan ko ng konting review ang mga magulang. Kapag tayo mismo ang hindi nakakakitaan ng ating mga anak ng pagpapahalaga sa Sabat, imposible na pahalagahan ng ating mga anak ang Sabat. Kung tayo mismo. At tingnan nyo ang sabi dito, pagsasaayos para saan? Benepisyo at kagalakan. Naalala ko nung ako'y nasa tahanan pa ng aking ama, ayaw na ayaw ko yung Sabat. Bakit? Kasi pag Sunday, umagang-umaga pa lang, gigisingin na kami, lilinisin namin yung buong church na 3 floors. My God. 3 floor na church na lilinisin namin. So yung Sabat, hindi na benepisyo sa akin. Perwisyo. That time. Kaya kung tayo mismo ay hindi natin na ipapakita yung tama sa ating mga anak, hindi na magiging benepisyo at kagalakan din sa kanila ang Sabat. Kung tayo mismo, umaga pa lang, nag-aaway na tayo, nagagalit na tayo, hindi din nila ma-appreciate ang Sabat. Nonsense ang ating ginagawa. So sa atin pa lang dapat nakikita yon. Sa atin pa lang na dapat natatamasa ng ating mga anak yun. Tama na, baka nasaktan na. Sabi ni William Gurnall, the day of holy rest is a visual gospel. Bakit mahalaga yun, mga kapatid? Dahil ang holy rest natin ay visual gospel. Yung ebanghelyo na ating tinanggap, na ipapakita natin kung paano nating itrato ang Lord's Day. It speaks of a finished work, a conquered grave, and a rest that remains for the people of God. Napakaganda. Meron tayong pinapakita sa mga tao pagdating ng Sabat. So mabilis ang aplikasyon lang. Ang sabi po, ang ating pagdiriwang ng Sabat ay nagbibigay diin sa kaibahan natin bilang mga Kristiyano. So kung wala tayong pagkakaiba sa kanila tuwing Sabat, hindi natin maipapakita magiging Kristiyano natin. Nalalaman ng tao ang pagkakaiba natin sa pamamagitan ng ibang pagturing natin sa araw ng Panginoon. Part po ito ng ating testimony. Sabi po sa Hebrews 4:9, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para kanino? Bahay ng Panginoon. So kung hindi tayo namamahinga ng Sabat, hindi natin tinuturing na banal ang Sabat, namumuhay tayong parang hindi kasama sa bayan ng Panginoon. Sabi po sa Revelation 14:1, at ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. So yung mga idolaters daw po, walang kapahingahan. So kung hindi tayo nagpapahinga ng Lord's Day, pinoportray natin hindi yung pagiging tao ng Diyos, kundi yung mga idolaters. Kita nyo kung gaano kahalaga, mga kapatid? Pangalawa, ang ating pagdiriwang ng Sabat ay tumutulong sa ating masunod ang utos ng Diyos patungkol sa isa't isa. Pagsamba natin, prioridad, pero binigyan po tayo ng pribilehiyo ng fellowship sa isa't isa. Tingnan nyo ang sabi sa Hebrew chapter 10. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Dapat ba natin gawin yan bilang mananampalataya? Yes. Pero sabi niya dito, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin sino? Ang isa't isa saan? Sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Magagawa mo ba ito kung ikaw ay hindi sumasama sa pagtitipon? Imposible. Imposibleng gawin. Kaya nga napakahalaga ng pagtitipon. Sumama sa pagsamba sa araw ng Lord's Day. At panghuli, ang ating pagdiriwang ng Sabat ay humahamon sa ating pagsunod. Bakit hinahamon tayo sa pagsunod natin?
Kasi yung laman natin, gusto pa rin magpahinga. Ayaw pumunta. Pastor, bakit kailangan mag-usap tayo ng doktrina? Pwede bang tumahimik ka na lang dyan at ako'y matutulog? Kasi sa bahay, maingay. Dito, tahimik, konti. Tapos may aircon pa. Hindi mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya sino? Ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Inaamin po natin na hindi madali ang mga ginagawa natin tuwing Lord's Day. Lalo na sa mga nangangaral, yung aming pahinga medyo nabe-blurred. Kasi kami yung nagtatrabaho pagka Lord's Day. Tapos yung mga naglilinis, mga nag-aayos, nagtatrabaho din pag Lord's Day. Pero ito nga po ay humahamon sa atin. Paano natin susundin ang utos ng Diyos na mapanatiling banal ang kanyang araw? So, sanctifying din siya sa atin. Paunti-unti tayong lumalago sa pagsunod sa Panginoon kapag sinusunod natin ang kanyang utos tuwing Lord's Day. Okay po? Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng mga doktrina na siyang ipinangaral ng inyong mga tao noong panahon ng mga Puritans, Panginoon. At kami ngayon ay nagbebenepisyo na sa kanilang matinding pag-aaral. Kaya't Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na muli niyong ipinamalas at pinaalala sa amin ang kagandahan at kabutihan ng pagpapahinga ng Lord's Day, Panginoon. Nawa, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami lumago sa bagay na ito. Huwag niyong hayaan na katulad ng aming napakinggan kanina ay malimutan namin o sadyain namin kalimutan, Panginoon, ang mga salitang aming napakinggan. Kundi hanapin pa namin, Panginoon, ang mga kalooban mo upang sa ganon mabigyan ka namin ng luwalhati sa mga buhay na tinubos ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan niyo po kami, Ama, hindi namin ito magagawa kung wala ang iyong biyaya. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagkain aming pagsasaluhan. Salamat sa mga fellowship na ipinagkaloob niyo sa amin sa araw ng Sabat. Pagpalain niyo po kami itong aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Dito